Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong programang sinusubaybayan tuwing gabi. Ang programang pumipitig sa inyong mga puso. Ito ang Taksay Story at ito po ang inyong lingkod na si Mr. Piyok. At meron po tayong liham ngayon na ipinadala ng isa nating kapatid na taga-Taksay. Ito po, basahin natin. Yes, fourth year na rin ako sa wakas. 1 taon na lang, makakagraduate na ako. Yan ang mga unang salita na nabanggit ni Richard habang siya ay patungo sa Taksay High School upang mag-enroll. Nang biglang may agaw pansin na dumaan sa kanyang harapan, siya ay natulala na tila huminto ang pagtakbo ng oras at habang siya'y nakangiti ay napalingon sa kanya ang kanyang tinitingnan na magandang binibini at siya'y nahiya. Kaya naisip niyang tumaligod na lang at sa kanyang pagtaligod, nakita niya ang dalawang best friend niya na sila Ryan at Edison. Chard, nakapag-enroll ka na ba? Hindi pa nga eh. Kayo, tapos na ba kayo? Oo, katatapos lang namin. Tara, samahan ka na namin para sabay-sabay na tayo makauwi. At sa muling paglingon ni Richard ay hindi niya na nakita ang dalagang umagaw ng kanyang pansin. Oh, sino tinitignan mo dun? Wala yun. Sila Ryan at Edison ang kaibigan at kaklase ni Richard mula pa nung first year hanggang third year. Kaya laking tuwa nila na pagdating ng fourth year ay sila pa rin ang magkakasama. Dumating na ang araw ng unang pasukan. Magpapakilala daw lahat ng transfer, sabi ng teacher. At nagulat si Richard na nung tumayo at pumunta sa harapan ang binibining nakita niya nung enrollment. Hello po, ako nga pala si Rachel Cruz. Nakatira po ako sa number 15th Street, Caloocan City. At nung narinig ni Richard ang pangalan na Rachel, ay tinandaan niya ito sapagkat sa unang beses nilang pagkikita ay nahulog na ang kanyang loob. Pero dahil sa sobrang torpe ni Richard ay naging magkaibigan lang muna sila. Lagi silang magkasama at laging magkakwentuhan. Richard, may assignment ka na ba sa English? Wala pa nga eh. Sige, punta tayo sa library, tutulungan kita. Nakakaya naman sa'yo, lagi mo na lang ako tinutulungan. At bumulong si Rachel. Kung alam mo lang yung nararamdaman ko eh. Ano? Anong sabi mo, Rachel? Wala. Sabi ko, punta lang tayo sa library. Lumipas ang 2 oras at bengant na nila. Sabay-sabay silang pumunta sa kantin at naganap si Ryan ng mga mauupuan nila. Uy, Chard, meron dun 4 na upuan. Para sa akin, para kay Edison, at para sa inyong dalawa. May saltik na naman itong si Ryan. Tara na, umupo na lang tayo. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, habang kumakain ay may lumapit na lalaki. Rachel, kilala mo ba ako? Yan ba yung boyfriend mo ngayon? Nagulat si Rachel sa kanyang nakita. O Jeff, bakit nandito ka? Dito ka rin nag-aaral. Siya nga pala, si Richard, kaibigan ko. Oo, nahuli kasi ako ng pag-enroll. Napatrouble kasi kami ng mga tropa ko. Habang nag-uusap si Jeff at si Rachel ay hindi na makalimutan ni Richard ang sinabi ni Rachel na magkaibigan lang sila kahit na ang totoo ay nasasaktan si Richard. Lumipas ang ilang minuto, umalis na si Jeff. Sige Rachel, una na ako. May gagawin pa kasi ako eh. Nagtaka si Rachel kay Richard sapagkat nauna itong lumabas sa kantin kaya nagtanong si Rachel sa dalawang best friend ni Richard. Ano nangyari kay Richard? Ewan ko. Kausapin mo kaya siya. Baka kasi nagsiselos eh. Bakit naman siya magsiselos? Hindi mo ba alam? Na ano? Na minahal ka na ni Richard simula pa lang nung una kanyang makita? Nabigla si Rachel sa mga narinig kaya't pinuntahan niya si Richard. Chard, may problema ka ba? Wala. Okay lang ako. Chard, sa konti pa na nakasama kita, kilala na kita. Alam ko, may problema ka. Sino ba yun? Sino ba yung kausap mo kanina? Yun? Schoolmate ko lang yun. Richard, aminin mo nga sa akin, nagsiselos ka ba? Hindi bakit naman ako magsiselos? Bakit ka umalis ng kantin at iniwan mo kami? Oo na, sige na. Nagsiselos na ako. Rachel, kasi mahal kita.
At dahil tunay at seryoso si Richard sa mga sinabi niya, inamin na rin ni Rachel kay Richard ang nararamdaman niya. Lumipas ang ilang oras ay uwian na ng mga estudyante at tinawag ni Richard si Rachel at sinabing, Rachel, hatid na kita. sabay silang naglalakad habang nagkukwentuhan na magkahawak ang kamay. Hindi nila namamalayan na nasa harapan na sila ng bahay ni Rachel. Chard, sige dito na lang ako. Sige, umuwi ka na. Baka makita ka ng stepfather ko. Thanks nga pala. Wala yun. Sige, uwi na ako. Kinabukasan habang nasa klase ay may napansin si Richard kay Rachel na may pasa ito sa braso. Paglabas ng kanilang teacher ay agad niya itong nilapitan at sinabing, Rachel, bakit may pasa ka sa braso? Ito? Wala to. Huwag mo na tong pansinin. Ano ba talaga nangyari? Boyfriend mo ko, di ba? Sabihin mo sa akin, magtiwala ka. Kasi nung hinatid mo ako, nakita tayo ng stepfather ko, kaya yun. kaya ang unang pumasok sa isipan ni Richard ay wag na lang ihatid ang kanyang kasintahan sa kanilang tahanan kahit masakit para sa kanya. Dumating ang oras ng vacant nila tulad pa rin ng mga nakaraan, sabay-sabay pa rin silang pumunta sa kantin hanggang sa nagulat sila na hinihintay ni Jeff si Rachel sa harap ng pinto ng kantin. Rachel, pwede ba kita makausap saglit? Sabay akbay ni Jeff kay Rachel kaya nagulat si Richard. Tol, pakailis naman yung kamay mo dyan. Bakit, tol? May problema ba? At inalis ni Rachel ang kamay ni Jeff sabay sabing, Jeff kasi, boyfriend ko na si Richard. Ganun? Ganun na lang ba kadali itapon ang nakaraan natin? May nakaraan pala kayo. Chard, pasensya ka na. Hindi ko nasabing ex ko si Jeff. At tila umalingaw sa kanyang tenga ang mga narinig kaya nagawa niyang umalis at lumabas ng school. Dali-dali namang sinundan ni Rachel si Richard sabay yakap habang umiiyak at humingi ng sorry. At dahil sa pagmamahal ni Richard ay pinatawad niya ito agad. At sinabi ni Rachel na, Sige, huwag na tayong kumain sa kantin. Doon na lang tayo sa kainan sa taksay. at dun sila nagbanding, nagkwentuhan, nagarutan, at sa kalagitnaan ng kwentuhan ay ibinigay ni Rachel kay Richard ang kanyang unang halik. At ito'y kinabigla ni Richard dahil yun din ang kanyang unang halik. Dumaan ang araw, doon na sila kumakain sa taksay. Bakas sa mga mukha nila ang kasiyahan. Ngunit isang araw, bigla na lang nagbago si Rachel kay Richard. Hindi na niya pinapansin ang kasintahan. At yun ay ikinagulat ni Richard at lalo niyang ikinabigla ang hindi pagpasok ni Rachel. Nagtanong si Ryan kay Richard. Chad, bakit ka tulala? Iniisip ko kasi si Rachel. Bukas mansarin na namin. Hindi pa rin siya pumapasok. At sumagot si Edison. Sige, bukas samahan ka namin ni Ryan sa kanila. Kinabukasan, pinuntahan ng magkakaibigan ang tahanan ni Rachel, ngunit nagulat sila nang makita nila na maraming tao at mga pulis sa harapan ng tahanan nila Rachel, kaya dali-dali tumakbo si Richard patungo sa loob ng tahanan ni Rachel. At pagpasok niya sa loob, napuno ang puso niya ng kaba, at siya'y napaupo sa kanyang nakita. Si Rachel ay nagbigti na pala, at yun ay halos hindi niya natanggap, lalo na nang nabasa niya ang nakasulat sa pader na ginagahasa raw siya ng kanyang amain. At sa baba nito nakasulat, Richard, Happy First Mansary. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong gabi. At ito po ang inyong lingkod, Mr. Piyok.